Umpisahan ko na pong basahin itong talata na ikatlong sulat ni Juan mula sa unang bersikulo hanggang sa 15. Mula sa namumuno sa iglesia, mahal na kaibigang Gaius, na lubos kong minamahal. Idinadalangin ko na maging malusog ka at sana'y nasa mabuting kalagayan tulad ng buhay mong espiritual na alam kong nasa mabuti ring kalagayan. Labis akong natuwa nang dumating dito ang ilang mga kapatid at ibinalita sa akin na naging tapat ka sa katotohanan at namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makakapagpasaya sa akin kundi ang malamang namumuhay ayon sa katotohanan ang mga anak ko sa pananampalataya. Mahal kong kaibigan, maaasahan ka talaga dahil inaasikaso mo ang mga kapatid na napapadaan diyan kahit na ang mga hindi mo kakilala. Ibinalita nila sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig mo. Kung maaari, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon nang hindi tumatanggap ng kahit anong tulong sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya dapat lang natulungan natin sila nang sa ganoon ay maging kabahagi tayo sa kanilang gawain para sa katotohanan. Sumulat ako sa iglesia riyan tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi kami kinilala ni Diotrephes na gustong manguna sa inyo. Kaya kapag pumunta ako riyan, sasabihin ko sa inyo ang mga pinagagawa niya. Ang mga paninirang ikinakalat niya tungkol sa amin, bukod pa rito hindi niya tinatanggap ang mga kapatid na dumaraan diyan. At pinagbabawalan pa niya ang iba na tumulong sa kanila. At ang mga gusto namang tumulong ay pinapaalis niya sa iglesia. Mahal kong kaibigan, huwag mong gayahin ang masamang ginagawa ng taong iyan. Sa halip, gawin mo ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, at ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. Tingnan mo si Demetrius. Sinabi ng lahat ng mga mananampalataya na mabuti siyang tao at nakikita sa buhay niya na mabuti siyang tao. At sumusunod siya sa katotohanan. Kami rin na nagpapatotoo na mabuti siyang tao at alam mong totoo ang sinasabi namin. Marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit ito hindi ko na isusulat. Umaasa ako na madadalaw kita sa lalong madaling panahon at mapag-usapan natin ito. Sumasa iyo nawa ang kapayapaan. Kinukumusta ka ng mga kaibigan natin dito. Ikumusta mo rin ako sa bawat isang kaibigan natin diyan. Ito po ang sulat na nasa ikatlong sulat ni Juan. Ito, short lang po siya mga kaibigan. So, sana po sa aking pagbasa, sa pamagitan ng aking pagbabasa, habang binabasa ko ay at naririnig nyo ay mayroon po kayong naunawaan kung ano yung mensahe ni Juan para doon sa kanyang kaibigan na si Gaius. Ang naunawaan ko dito ay nakikiusap siya mga kaibigan dito kay Gaius na tulungan yung mga taong
yung mga taong nag-i-spread, nag-share sa salita ng Diyos, baga na nagmi-mission. Yun po ang naunawaan ko. So, sabi dito sa verse 5, mahal kong kaibigan, maasahan ka talaga dahil inaasikaso mo ang mga kapatid na napadaan diyan. So napadaan, so lumalakad ito, nag-share sa salita ng Diyos, no? Bahay-bahay or saan-saang lugar. Kahit na ang mga hindi mo kakilala, ibinalita nila sa iglesia rito ang tungkol sa pag-ibig mo. Kung maaari, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. O, di ba? So, nakiusap siya dito na tulungan. Kung maaari, tulungan mo sila sa paraang kalugod-lugod sa Diyos upang makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. So, naglalakbay, ibig sabihin, mission, pumupunta sa iba-ibang lugar para i-share ang tungkol kay Jesus Christ. At sabi sa verse 7, sapagkat pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon. O di ba? Pumupunta sila sa iba't ibang lugar, naglalakbay sila. Kaya kailangan nila ng, hindi man ito nagsabi na kailangan nila, pero nakiusap si Juan kay Gaius na tulungan sila ayon sa kalugod-lugod ng Diyos, no? So financial to mga kaibigan, o anumang bagay para makasupport doon sa kanilang paglalakbay dahil pumupunta sila sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol kay Jesus Christ. Nang hindi tumatanggap ng kahit anong tulong. Itong mga ngaral, mga kaibigan, ito yung mga tunay na nangangaral na hindi po nag-a-after ng pera. Kaya nakiusap si Juan kay Gaius na tulungan itong mga kapatiran na naglalakbay dahil pumupunta sa iba't ibang lugar at ipinangaral ang Panginoon, no? Dahil hindi po sila tumatanggap ng tulong, lalo na doon sa mga hindi pa mananampalataya. Ayun dito sa sinabi na ibang lugar upang ipangaral ang tungkol sa Panginoon nang hindi tumatanggap ng kahit anong tulong sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Hindi po sila tumanggap, no? So, ibig sabihin mga unbelievers pa ito. At syempre nakakahiya yun, tatanggap ng tulong, lalo na hindi pa kapatiran, ano? Kaya nakiusap si Juan kay Gaius dahil magkapatiran sila sa panampalataya na tulungan. At ito din sa atin, di ba? Kaya lang may share lang din ako na minsan may ibang huwad na mga ngaral, nagmi-mission dahil sa tulong ng kapwa kapatiran ay doon din nakakaano sila ng kayamanan, kinikimkim nila. Marami yan mga kaibigan. Ayun din dito, mababasa naman natin eh. Kaya nga yung iba nangangaral sa salita ng Diyos ay yung mayaman, di ba? Yung mayaman sila. Hindi nyo po ba napansin, lalo na yung mga founder, tignan nyo, yung mga founder ng isang sekta, yung mayaman sila, mga kaibigan. Saan nanggaling yung yaman na yun, di ba? Sa loob lang din. Kaya mag-ingat din po tayo, no? Hindi naman sila sa hinusgahan, pero makikita talaga natin, ihalimbawa na lang natin si Kibuloy. Tingnan nyo si Kibuloy, o anong ginawa niya. Nasaan na siya ngayon, nagtatago siya. Wala na siya sa bansang Pilipinas. O baka nasa bansang Pilipinas, nagtago lang. Kasi hindi nga alam kung nasaan siya. Kaya mag-ingat din po tayo mga kaibigan. Hindi po lahat na nangangaral sa salita ng Diyos ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos.
meron din kasing huwad na mangangaral. Kaya nagpaparami sila ng member. Tapos yung member, hindi na kamit yung totoong born again, renewal of the spirit. At para sa akin, para lang silang mga alipin din. Alipin sila ng tao, kaya maging sunod-sunuran sila. Kung anong sasabihin ng leader o yung pinakamataas na mangangaral ay yun ang sinusunod nila. Kaya mga kaibigan, sa isang meron din yan eh. Ang daming members, pero ayun. Sa sarili po natin mga kaibigan, examinin po natin kung fully satisfied as a child of God, na atin bang talagang nakamit ang pagiging totoong born again in spirit. Yun po ang susuriin natin mga kaibigan. Kailangan po natin ang totoong kapanganakan sa espiritu. Hindi po tayo maging alipin ng tao. Hindi po tayo magiging sunod-sunuran. At dahil hindi tunay na born again, kaya kung ano yung itinuturo, yun ang tinatanim sa isipan at puso, yun ang sinusunod. Pero yung pagiging connection sa Diyos ay malayo. Hindi nga alam kung sino ang Diyos. Hindi alam kung paano ka kinakausap o paano mo makikita ang sagot ng Diyos sa'yo. Minsan kasi yung may tao lang na may hinihingi sila na isang bagay at pag nakamit nila ay yun na yung sagot. Hindi lang po sa ganyan mga kaibigan, yung sa mga material na bagay. Dapat sa spiritual na bagay din. Yung from inside na something, like example, itong pagbasa natin sa salita ng Diyos, yung Bible, kasi Word of God talaga ito. Pag binasa natin at may natutunan tayo, may nalaman tayo, isa na yan sa sign na you are a child of God, na nasa sayo ang Espiritu ng Diyos, tumatahan sayo kasi naunawaan mo siya. Isa yan masakit siyang pakinggan, parang magagalit ang mga taong hindi pa tunay na born again. Na masasabi nila na parang arroganting magsalita. Pero ito po ang totoo mga kaibigan eh. Kung totoo talagang anak ng Diyos, ang gusto nyo talaga, yung close relation talaga sa Diyos mga kaibigan. Ito ang katotohanan eh. And then the evidence din, yung gift of the Holy Spirit. Lahat tayo matatanggap natin yan pag totoong tunay na anak ng Diyos. Pwera lang kung ibang anak at nakatanggap ng ganun, kasi ang gawain naman nun is bad, no? Meron din kasing iba na may mga gifts sila, pero ginagamit nila ang gifts na to, yun na nga, yung sa huwad na mangangaral. At yun, yung kanilang pagturo ay hindi para mas maligtas, kundi different po ang turo. Kung atin pong unawaing mabuti ang pangangaral ni Pablo tungkol po sa kaligtasan, kaya maraming taong galit po sa kanya. Pag sa kaligtasan, ayaw nilang makinig. Gusto about sa mundong ito. Ganon din po sa atin mga kaibigan sa ngayon.
marami tayong mapansin na bakit gano'n 'pag sa salita ng Diyos, ang topic sa isang lalo na dito sa atin 'no, sa social media 'no, sa internet, 'pag tungkol sa Diyos konti lang yung pumupunta, pero 'pag iba yung mga live nila mga kaibigan, kahit nga simple lang yung basta yung babae na parang naka-sexy gano'n 'no, maraming mga pumupunta. Doon nagpipesta sila ng comments. Sab sa akin nasabi ko, "Hala, uy sobrang empty, walang natutunan." Kawawa ang mga kaluluwa. Yan po ang aking na-observe. Ang daming dapat alamin 'no, yung talagang para sa ating loob mga kaibigan. Dahil ang sa ating loob ay nalulungkot, nangangailangan ng katotohanan, ngunit hindi pinapansin kasi na natakpan ang kanilang mga mata 'no, tinakpan ng Diyos dito, Diyos ng sanglibutan, na walang iba ay ang kaaway ng Diyos, alam naman natin kung sino siya. Kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan. Paano tayo makapag-ingat kung walang alam sa salita ng Diyos? Kailangan talaga natin mga kaibigan na matututo. Magbasa po kayo mga kaibigan, huwag niyo pong sabihin na hindi nakakaunawa. Ang dami nating oras sa ibang bagay, magbasa lang ng kahit one verse or one chapter sa isang araw, sa isang taon marami na tayong matutunan. Kahit sa one chapter and then one verse lang yung naunawaan doon, at least meron tayong kaalaman, 'di ba? Kaya mag-ingat lang tayo mga kaibigan, dahil ang angel, si Satanas ay nagmukhang angel din po siya dito sa mundong ito, kaya marami pong nadadaya. So mga kaibigan, dahil itong dito sa ikatlong sulat ni Juan ay short lang talaga, na hindi po ako magtatagal, na sana po ay samahan niyo po ako sa tuwing live ko po. Last na po ang live ko bukas dito po sa New Testament, dahil hindi ko po muna basahin itong Revelation. Pupunta muna ako doon sa Old Testament po. Pagkatapos po dito ang sulat ni Judas, no? Bukas po, God willing, na mabasa ko po ito. Short lang din po ito mga kaibigan, one chapter lang din po. From 1 verse to 25. Kaya madali lang din po ito. Wala naman din akong i-chika-chika pa, kaya hanggang dito na lang din. Basta tayo mga kaibigan, kung meron tayong ugali na hindi mabuti, siyempre tao lang tayo, practice do good. At para mawala po yung ating masamang pag-uugali, magbasa tayo sa salita ng Diyos para magkaroon ng wisdom and then knowledge and understanding. Hindi natin kayang gawin sa sarili natin, welcome natin ang Holy Spirit sa buhay natin para siya po ang mag-agiya, dahil itong katawan natin ay gaya din ng sasakyan, di ba? Na dapat yung driver ay mabuting driver. Ngayon, ihambing natin sa spiritual na bagay, kung sa spirit, no? Kung bad spirit ang driver, ay masisira ang sasakyan. Pero kung Holy Spirit ang driver, makinis, makintab, maganda, smooth, no? Yan po ang pag-isipan natin, mga halimbawa lang po yan mga kaibigan. Ang ating katawan ay parang vehicles din po. Meron talagang nag-ooperate inside.
itong mind natin, not on our own, but from God pa rin. The Spirit, ang nagaano niyan yung inside natin, kaluluwa at espiritu ay meron dito sa loob natin, itong katawan natin. Kaya isipin natin na ihalimbawa natin ating katawan like vehicles na may nagda-drive. Kaya let the Holy Spirit drive in our body. Ang ating kaluluwa at espiritu ay connect sa Diyos na totoong anak niya. Kaya kailangan natin ng renewal of the Holy Spirit, renewal of spirit. Kaya kailangan mag-born again, not born again na lumipat ng ibang church. Hindi po ganun. Akala ko din dati ganyan pag lumipat na sa ibang church ay born again na. Inaano ko talaga, parang hindi hanggang sa thank God talagang naano ko nakamit ko na ang katotohanan tungkol sa born again talaga, hindi pala sa paglipat ng kundi ang sarili pala natin, yung espiritu natin kailangan ma-born again. At marami tayong maranasan. Pag na-born again tayo, makaranas po tayo ng spiritual awakening. Kung alam niyo po yun, mag-awake, magising po talaga yung espiritu kasi nag-change po yun. Mag-change po talaga yung dark spirit. Palagay lang natin na dark spirit kasi masama ugali natin, di ba? Hindi natin masabi na light spirit pag masama ang ugali natin, masama ang mga ginagawa natin. Dahan-dahan po yun mag-light. So from dark to light. Ngayon, pag nasa light na tayo, stay on the light. Hindi na tayo pwedeng pumunta sa dark. Yung mga dark na naman ay hihilain natin para mapunta po sa light. Hindi po ako nahiyang mag-amin na I was sinner talaga na saved lang po. Na totoo pong yung born again in spirit, kaya po yan po ang sinasabi ko dahil syempre hindi ko masasabi yan kung hindi ko nararanasan. Ito po ay hindi pagmamayabang kundi testimony po para sa kapurihan po ng Panginoon na siya talaga ay tunay at nagbabago talaga ng ating buhay, ng ating nasa loob po, na siya po ang mag-ooperate sa ating katawan. So hanggang dito na lang po and God bless po sa inyong lahat. Ako po ay magpapaalam na.